ikaw ang hantungan at aking wakas. Paano maniniwala ika'y nasa aking harapan? Di naman naiplanong ako'y mabihag ng ganito. Totoo ba ito? Sa isang iklap nagbago ako, hindi ko na kayang mawalay sa'yo. Ikaw ang kumpas pag naliligaw, ikaw ang kulay sa langit na bughaw. Sa bawat bagyo na dumadayo, ikaw ang kanlungan na kailangan ko. Kahit hindi mo alam, ilang beses mo ko niligtas. Ikaw ang hantungan at aking sana'y iyong matanggap kung sino ako talaga. Ikaw ay ang kumpas nung naliligaw, naging kulay ka sa pag-ibig ng buhay ko. Kay tagal mong naghintay, nandito ka na, aking habang buhay. Singlinaw ng langit na bughaw, hanggang sa dulo ako at ikaw iging na ng tadhana, na tayong dalawa ay maging isa. Itinakda ng tadhana na ang dalawa ay maging isa. Mga minamahal na narito ngayon, nag-decide kayo to come here ng iba't ibang lugar na pinanggalingan upang makibahagi sa kasiyahan ng ating ikakasal ngayong hapon. Nagpapasalamat tayo kay Ian at kay Wendy
Dahil isinama nila tayo sa ganitong pagtitipon, ang kasal po ay isang sagradong bagay. At ang isang bagay na gustong-gusto ko sa kasal, ito ay family. At normally sa family, yung mga tao lang na malapit sa kinakasal ang naiimbitahan. Kaya salamat Ian, Wendy. Kinilala nyo kami na bahagi ng inyong magiging pamilya at kami naimbitahan. Palakpakan po natin yung ating ikinakasal. Maraming salamat sa bagay na yan. Tayo po ngayon ay lumapit at manalangin. Panginoon, kinikilala namin na kayo ang may takda ng araw na ito. Ang bawat bahagi ng programa at ang mga sumpa ang gagawin ngayong hapon. Nagpapasalamat kami sa pagkakataon na masaksihan ang dalawang pusong nag-iibigan na umabot sa isang mataimtim na pagtatalaga ng sarili. Pagkilala sa inyo na siyang may akda ng aming buhay. At ngayon ay magpapatuloy ng pagsusulat ng buhay hindi lang ng isa, kung hindi ng dalawa. Hinihiling ko po ang iyong basbas sa aming lahat na narito ngayon, ang patuloy na pagsama at pag-iingat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay ko'y hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa paghimbing, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tingin mo, siyang gabay sa kasakitan at nagyantay sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, o Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan ay di magbabago ang kabutihan mo, kailan ay di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan ay di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos.
There is no fear in love, but perfect love casts out fear. For fear has to do with punishment, and whoever fears has not been perfected in love. We love because He first loved us. Maaari na po tayo makaupo. Thank you. Si Juan po ang alagad ng Panginoon, ang huli sa mga apostol na namatay, ay sumulat sa pagtatapos ng unang siglo. At nung panahon na yon ay may dalawang panganib na hinaharap ang Iglesia Katolika. Ang una ho ay ang panganib na ang katawan ay hiwalay sa spirito, kung kaya anuman ang maging gawin sa katawan ay walang kinalaman sa spirito. Ang pangalawang pagsisinungaling o pangalawang katuruan ng mga bulaang propeta nung panahon na yon ay kapag ikaw ay nasa Panginoong Hesus, ay hiwala ka ng kasalanan at hindi ka na magkakasala. Para ho po yung pinabulaanan, para ho po yung nilabanan ni Apostol San Juan sa kanyang liham. At yung kanyang binahagi sa ikaapat na bahagi po, ikaapat na kabanata ng kanyang aklat, ay pagpapaalala po, sapagkat paulit-ulit siya sa katiyakan ng kaligtasan ng mga mananampalataya. Ito'y paulit-ulit na paalaala na ang taong nasa Panginoon ay walang kinatatakutan sapagkat siya ay binabalot ng pag-ibig ng Diyos. Ang referensya po niya ay sa paghukom dahil ang paniniwala nila ay magwawakas na ang daigdig nung panahon na yon. Kaya sinasabi ho ni Apostol San Juan ay walang takot sa tunay na nagmahal at minamahal ng Panginoon. Bakit ho ito ang aking napiling teksto? Tinanong ko sila, meron ba kayong suggestion na gusto nyong would like to expound? Pastor, bahala na po kayo. At ito po yung catch natin. May catch tayo. Sa amin pong pag-uusap, ang napansin ko po sa ating ikinakasal, Ian, Wendy, masyado kayong mabait. Gusto kong sabihin na hindi yan na totoong buhay. Kasi sa pag-uusap namin, parang laging pagbibigyan nila ang isa't isa. Hindi ganun eh. Kaya natutuwa ako na makita ko yung range ng mga sponsors ninyo. May mga may edad, may mga tamang edad, at may mga batang edad. Iba't ibang perspektibo pagdating sa pamumuhay may asawa. May mga seasoned at may mga seasoned. Taga sa panahon, yon sa Tagalog ang hinahanap nating salita. Mga taong subok. At natutuwa po tayo, dyan po papasok ang inyong gampanin bilang pangalawang magulang, hindi lamang sa maitutulong nyo sa kanilang pinansyal at material, ngunit higit sa lahat, bilang tumatayong pangalawang magulang, ay gagabay. In fact, lagi ko pong sinasabi, on my part po, karangalan ko na ako ay maimbitahan na maging pangalawang magulang. Sapagkat ang ibig sabihin noon, yung taong kumuha sa akin, nakita niya sa akin yung mga halimbawa, sa akin may bahay, halimbawa, ng isang mabuting magiging magulang. Kaya, nauna ko sa aking outline, going ahead of my outline, congratulations mga sponsors, dahil karapat dapat tularan ang inyong mga buhay. Hindi lang sa ano pa mang maibibigay ninyo sa kanila. Ian at Wendy, gusto nating sabihin ang totoong buhay ay binabalot ng maraming pagsubok at maraming katatakutan. Walang masayang magpahayag ng damdamin, walang masamang magsabi kung napipikon na, walang masamang magsabi kung hindi nyo matake ang joke ng isa't isa. Kung corny talaga, ba't mo pagtsatsagaan? Kung mais talaga, di ba? Ang punto lang doon ay nandoon yung laging sa wakas ng huling bagay ay nag-uusap at nagkakasundo. At minsan, kahit hindi nagkakasundo, alam nyo yung nakagandahan ng bilang mga tao, hindi sa lahat ng punto, kahit mga mag-asawa, alam niyo yan, hindi kayo laging magkakasundo sa lahat ng bagay. At may pagkakataon na iiwanan nyo na lang ang inyong usapin at hahayaan ng panahong magpahayag ano ang pinakamainam sa inyong pagsasama. Kaya may mga bagay na hindi dapat pinipilit kung hindi pa panahon. Sapagkat ang tawag natin dyan ay nahihinog sa pilit. At mapakla o maasim kapag kinain ayon sa kawikaan nating mga Pilipino. Gusto kong ipaalaala kay Ian at kay Wendy at sa lahat ng mga kabataang narito na nais kong hamunin kayo na tularan ng halimbawa ng ating ikinakasal. Bagamat mababait, subalit kinakailangang tanggapin ang katotohanan na may panahon na kayo'y mag-aaway. Kung ako propeta, sasabihin ko, I prophesy that you will fight someday.
mag-aaway kayo sa ayaw nyo sa gusto o magkakaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan. Ang mahalaga ay una ang ating Panginoon at ang kanyang gabay ang inyong hinihingi mamaya sa simbolo ng Biblia ay patuloy kayo niyang sasamahan. Kaya paalala, Ian at Wendy, sa ganap na pag-ibig ng Diyos sa inyong dalawa at ang inyong ganap na pag-ibig sa isa't isa, wala kayong dapat katakutan. Magpahayag, maging totoo, magsabi, mag-express, thinking out loud, yung sinasabi nila, huwag matakot dahil mag-asawa na kayo. Iisa na kayo sa harap ng Panginoon. Nais ko kayong anayahang tumayo, Ian at Wendy. Nais kong magharap kayo, maghawak ng kamay. Ang inyong pagsasalita, yan. Unahin natin si Ian. Ito ay pangako sa isa't isa. Wendy, tinatanggap kita bilang aking magiging asawa. Ikaw ay bigay ng Panginoon. At aking ipinapangako na ikaw ay aking mamahalin. Sa hirap at ginhawa. Sa kalusugan at karamdaman. Sa kasaganaan at kahirapan. Hanggang kunin tayo ng Panginoon. Wendy. Ian. Tinatanggap kita bilang aking magiging asawa. Ikaw ay bigay ng Panginoon. At aking ipinapangako na ikaw ay aking mamahalin. Sa hirap at ginhawa. Sa kalusugan at karamdaman. Sa kasaganaan at kahirapan. Hanggang kunin tayo ng Panginoon. Pakinggan po natin ang kanilang mga pangako sa isa't isa. Ayan po. Mauna na si Ian. Nape-pressure po ako dito. Sige po. Naalala ko pa nung una tayong nagkakilala at nagkausap. Yun yung time na sumasagot ako sa board sa Trigo na subject. Tapos nagkataon na ikaw naman yung nakaupo sa first row nung subject na yun. Suot ko yung John 3:16 na t-shirt na color gray. At bigla na lang may nagsabi sa likod ko, Christian ka, no? Tapos, napagiyan. Yung pala, meron ka din ng same shirt na suot ko, kaya nasabi mo yun sa akin kahit na mahiyain ka. Sa tuwing naalala ko tong unang interaction natin, na-amaze ako kung gaano kagaling kumilos ang Panginoon sa mga buhay natin. Dahil inalaw niya na masuot ko ang shirt na yun para magkausap tayo. Para sa akin, doon nagsimula ang pagkakaibigan natin. Naging malapit agad ang loob ko sa iyo dahil isa ka sa nakakausap ko about sa spiritual life. Lagi tayo nagkakamustahan noon ng mga gawain sa church pag nagkakatabi tayo habang naghihintay ng klase. After mo mangupin ang homework sa akin. Joke lang. Before pa nito, alam ko na bata pa lang kami ng kapatid ko ay pinapanalangin na nila papa at mama ang makakilala kami ng taong may takot sa Panginoon na makakasama namin habang buhay. Minsan nga sinasama ko pa to sa prayer request ko. Minsan nga sinasama ko pa ito sa prayer request ko. Parang sinasakyan ko lang naman yung mga nagbibiro sa akin na ipag-pray ko din daw yun. Kahit nung bata pa ako. Pero nung nakilala kita, doon ko nakita kung gaano kaseryoso ang prayer na yun. Matagal kitang pinagpanalangin hanggang sa sinabi ko sa iyo ang intentions ko. Kasama ang assurance na hindi kita
Handa kitang hintayin hanggang sa pag-graduate at magkatrabaho. Matagal-tagal ding panalangin at hintayan ang nangyari. Pero sa ngayong araw na ito, tunay niyang masasabi ko na nasagot na ng Diyos ang panalangin. Nanginginig yung mic. Joke lang, sige po. Matagal-tagal ding panalangin at hintayan ang nangyari. Pero sa ngayong araw na ito, tunay niyang masasabi ko na nasagot na ng Diyos ang panalangin ng mga magulang ko at panalangin ko. Ikaw ang answered prayer sa matagal na naming pinapanalangin. Sorry. Indeed, Wendy, you are worth the wait. Tatapos na po. Naalala ko pa nung unang punta ko sa inyo, panay biro sa akin ni nanay. Nanay sabi sa akin, Ian, sigurado ka ba sa anak ko? Masungit yan, masungit yan. Tapos, opo nga, opo. Hindi, pero pabiro lang naman. Hindi ko lang masabi pa kay nanay noon yung intentions ko at kung gaano ako kasigurado sa'yo nung mga araw na yun. Nahihiya pa kasi ako noon. Pero ngayon muli kong ipapaalala sa iyo ang intentions at pangako ko sa iyo. Be assured na lahat ng pangako kong ito ay pinagpanalangin at nilapit ko sa Panginoon. Una ay yung pangako ko sa iyo na ipopursue kita ng simula. With intentions na papakasalan ka at hindi lang long-term relationship ang habol. And thank God for that, ito matutupad na natin through His help. Ano? Sure? Alaban eh. Sunod ay, pinapangako kong mamahalin kita sa abot ng aking makakaya. At mas mamahalin pa kita sa tulong ng pagmamahal na ipagkakaloob sa akin ng Panginoon. Pinapangako kong mamahalin at liligawan kita habang buhay. I'll be the best husband that God intended me to be to you. Pinapangako kong mamahalin at i-honor kita, maging ang magulang at buong pamilya mo. Pinapangako kong poprotektahan kita at gagawin ang lahat para mai-provide ng kakailanganin natin at ng pamilya natin. I promise to lead you into an even deeper love for the Lord. Last week po. Ganon din sa bubuoy nating pamilya kung pagkakaloob ng Panginoon. Pinapangako kong mananatili ang Panginoon ang sentro at pundasyon ng ating pagsasama at ng buong pamilya natin. Alam ko hindi sapat tong vows ko na ito para ma-express kung gaano ako pa-thankful sa buhay mo at kung gaano kita kamahal. Buti na lang may habang buhay pa tayong pagsasamahan, doon ko na lang ito paparamdam araw-araw. I love you, Wendy, and I will continue to love you unconditionally as my God's best. Alright! Mahal ko. Huwag mo i-post. Bakit? Kasi dyan ko kunin yung audio. Gusto kong muling malaman mo na mahal kita. Kasi hindi Hindi ko maalala kung ano ang ginawa kong mabuti sa Diyos para biyayaan niya ako ng isang lalaking katulad mo. Pero simula nang pinakilala ka sa akin ng Panginoon, araw-araw kong pinagpapasalamat ang pagdating mo sa buhay ko. Ikaw ang patunay na ang ating Diyos na buhay ay sumasagot sa ating mga dasal. Salamat, mahal ko, for patiently waiting. Salamat sa pagsunod sa mga kondisyon ng magulang ko. Salamat sa pag-unawa na noon wala ka sa priority ko. I have so many dreams para sa sarili ko at para sa pamilya ko. At hinayaan mong abutin ko at unahin ko muna yun kaysa sa'yo. At tunay nga, sulit ang pag-iintay. Sulit ang pag-iintay natin sa pangako ng Diyos at sa isa't isa. You know, week before our wedding, lagi ako umiiyak mag-isa. Siguro dahil na rin sa stress. Pero pagkatapos nun, luha naman ng pasasalamat ang umaagos sa aking mga mata. Parati kong binabalikan ang mga panahon na sabay tayong nangangarap makatapos ang pag-aaral. Sorry po. Sabay tayong nananalangin. I started praying for my God's best when I was 18 years old.
sinimulan ko ang pangungulit kay Lord na sana kapag pinakilala na niyo yung taong para sa akin, magsimula kami bilang magkaibigan. Na sana we share the same faith. Na sana kagaya ng tatay ko. Then, a year after, nagsimula ng kumilos ang Diyos. Naging close friends tayo. We started sharing devotions and Sunday teachings. Kahit pahirap na hirap tayo kakatype ng mahabang messages. Unti-unti mo nang pinakita sa akin na ikaw ang binigay ng Diyos sa mga kilos mo, sa mga salita mo, sa buo mong pagkatao. At isa pa, hindi ka lang katulad ng tatay ko. Kapangalan pa niya. And I thank God for your life. Parating sinasabi ng iba, ang swerte mo kay Ian. Perfect couple kayo. Ang Diyos ang nasa sentro ng relasyon natin, kaya siguro tayo perfect para sa iba. Sobrang blessed ko na ikaw ang binigay sa akin ng Diyos. Ngayon, masasabi ko na talaga na nasa iyo na ang lahat. Dahil simula sa araw na ito, ako'y iyong-iyo na. Magagawa na natin ang lahat na gusto nating gawin. Pumunta sa mga lugar na pangarap nating marating. At magdamag magkwentuhan kahit pa umagahin. Matagal nating pinalangin at hinintay ang araw na ito sa harap ng mga mahal natin sa buhay at sa harap ng ating Diyos. Nangangako ako na araw-araw kitang mamahalin, uunawain at ipapanalangin. At kung kapusin man ako ng pagmamahal, lalapit ako sa Panginoon, ang Diyos ng pag-ibig. At tiyak ako, hindi na tayo kukulangin. Mahal ko, kung kailanganin mo ng uunawa, ang papawi sa lahat ng iyong luha, pagkatapos ng maghapon mong pagsuong sa mga problema, tandaan mo sana na simula sa araw na ito, hindi ka na mag-isang hihiga sa kama. May tatabi at yayakap na sa iyo. Gawin mo akong tahanan at pahinga. Gawin mong tahanan ng buo kong pagkatao. Gawin mong pahinga ang yakap ko sa mga pagkakataong takot, lungkot at pagod ang naninirahan sa puso mo. At huwag ka sanang mag-alala. Dahil sa mundong puro gulo at away, ikaw ang paborito kong karamay. Kung hindi ko man araw-araw na masabi sa iyo ang salitang mahal kita, pipilitin ko na lang laging maipadama. Ipaghahain kita ng paborito mong ulam sa umaga kahit puyat pa. Araw-araw kong ipapaalala sa maliliit na bagay, galaw, titig, pakikinig at paghinga. Mahal ko, nakahanda ako sa mga luha dahil alam kong may iyak sa salitang kabiyak. Pero panatag ako dahil laging may tahan sa salitang tahanan. At ikaw ang tahanang pangarap kong uwian. At kahit gaano pa karaming pinto meron ng mundo, ikaw pa rin ang uuwian ko. Kahit mabulag man ang kanan kong mata, dala ng ating pagtanda, umasa kang sa'yo pa rin titingin ang kaliwa. Nangangako ako sa Diyos na simula sa araw na ito, mamahalin kita sa oras ng ligaya at tagumpay, at lalong-lalo na sa oras ng hirap at kabiguan. Since 18 years old, I've waited for years for this day to come. And God has a perfect timing. Napakabuti ng Diyos. Niready niya ang lahat para sa atin. Let's do this, mahal ko. Hinihintay na tayo ng panahon. Happy birthday, may God's best. And I can't wait to be your wife. At sisiguraduhin kong you've got the best wife. Simula mamaya. Mahal na mahal kita. Ikaw ang aking una't huli. At ikaw lang ang mamahalin ko ng ganito. Muli, ikaw ang tahanang pangarap kong uwian. Salamat. Tama ba yung napunta ko kasalan? Sa may ulan, isakop natin. Ayan, salamat. Simbolo yan ng pagpapailalim
ni Wendy kay Ian. Kordon, salamat. Ang kurdi, amin. Salamat. Dalawa lang ang butas ng kordon na nagsasabi na hindi maaaring maglagay ng isa pa sapagkat tiyak kayong masasakal. Although yung iba ay may pangatlong butas sa gitna, sumisimbolo sa presensya ng Panginoon na siyang pumapagitna sa inyo. Pero dalawa lang ito ngayon, nagsasabi ho sa ating lahat na sila ay para lamang sa isa't isa. Ang may dala ng aras, ito na po ang ating aras. Yan, nais kong ibigay. Tinanong ko sila, mas prefer nila yung traditional way natin. Yan. Iaabot ko kay Ian at maaari niyong hawakang dalawa. Ang aras o ang pera ay nagsisilbing paalala sa pamamaraan ng paghawak ninyo sa kayamanan na ipagkakatiwala sa inyo ng Diyos. Ang lalaki ang pangunahing pinagmumula ng kabuhayan at pinaubaya sa babae ang pamamahala dito. Ngunit ang ating panahon ay nagbabago. Alam nating lahat na ngayon ay tanggap na ng lipunan na kapwa nagtutulong ang mag-asawa sa paghahanap buhay. Subalit hindi nito inaalis ang sandigang katotohanan na sa lalaki nakaatang ang pamamaraan upang mabuhay ang kanilang pamilya. Sa madaling salita, para na rin sa lahat ng lalaki dito, huwag tayong umasa sa ating mga asawa. Ang Biblia, sino po ang may dala ng Biblia? Yung mga bata po, they're playing. So, nais natin kunin ang Biblia. Salamat, anak. Wow, thank you, anak. Big fist bump. Pow! Yan, saka paabot na ng Bible, anak, ha? Thank you. Thank you, ha? Thank you. Ang Biblia, ang simbolo ng pagsasama ninyong nasa Panginoon. At simula sa araw na ito, kayo ay papailalim sa kapangyarihan at katuruan ng ating Panginoon. Nais kong tawagin ang may dala ng pangsindi ng ating kandila. Sindihan ang ating dalawang kandila. Simbolo ng kanilang magiging buhay, magkahiwalay at namamayagpag or doing their own thing. Ngunit maya-maya po, kapag sinindihan nila ang gitnang kandila, na siyang kumakatawan sa ating Panginoon na sila'y pinag-iisa. Yan. Ang singsing natin, maaari bang ibigay kay Ian ng isa at isa ay kay Wendy? Unahin natin si Ian. Kumano noong araw, sandali lang, Ian, ha? Relax lang. Nagpamadali ata tayo. Okay. Sinusukat lang. Magaling talaga mga ninong ninyo. Gusto ko yung mga kombinasyon. Habang isinusuot mo, Ian, kay Wendy, pwedeng sa kanan o sa kaliwa. Ayan. Wendy, sumunod ka na. Si best man. Ayan, Mike. Wendy. Sa pamamagitan ng singsing na ito, ay nagpapakasal ako sa iyo. Ito ang simbolo ng ating pagmamahalan na nagmula sa Panginoon. Magmula ngayon, ako ay iyo at ikaw ay akin lamang. Ian, sa pamamagitan ng singsing na ito, ay nagpapakasal ako sa iyo. Ito ang simbolo ng ating pagmamahalan. Na nagmula sa Panginoon. Magmula ngayon, ako ay iyo. At ikaw ay akin lamang. Salamat. Narito ngayon ang magtatali sa inyo bilang mag-asawa ang ating kontrata. Normally po ginagawa ito sa altar, yan ang ating kahilingan, sapagkat ang pag-aasawa po ay isang tipanan. Para lang mo maging legal, dinaganawang kontrata. Ano po? Pero sa simula pa lang, sa altar, dahil tipan, at alam ho natin ang tipan na ginagawa, ay may sumpang kasama sa hindi tutupad sa agreement nila. At ito'y pinipirmahan doon, simbolo ng kamatayan, sapagkat sa altar po ay naghahandog ng buhay. At ngayon, sa inyong pagpirma ay sinasabi ninyo na mamamatay na kayo sa inyong sarili
at muling mabubuhay sa katauhan ng inyong kabiyak. Ayan. So nais kong hilingin ang ating ikinakasal na pirmahan ng ating kontrata. Ayan. Just can't believe that you are mine now. You were just a dream that I once knew. I never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're all I need to be with forever. All those years I've longed to hold you in my arms. I've been dreaming of you. Every night I've been watching all the stars that fall down, wishing you will be mine. I just can't believe that you are mine now. You were just a dream that I once knew. I never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're all I need to be with forevermore. Time and again, there are these changes that we cannot end. Sure as time keeps going on and on, my love for you will be forevermore. I just can't believe that you are mine now. You were just a dream that I once knew. I never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. As endless as forever, our love will stay together. You're all I need to be with forevermore. Forevermore. You're all I need to be with forevermore.
Take this sinking boat and point it home. We've still got time. Raise your hopeful voice. You have a choice. You've made it now. Falling slowly, eyes that know me, and I can't go back. Moves that take me and erase me, and I'm painted black. You have suffered enough and warred with yourself. It's time that you take this sinking boat and point it home. We've still got time. Raise your hopeful voice. You have a choice. You've made it now. Falling slowly, sing your melody. I'll sing it now. Ian, Wendy, sigurado na ba kayo rito? Pipirmahan ko na to. Mahaharang pa naman ni Vice Mayor yan kung talagang magbago kayo ng isip. Congratulations, nakapag-raise kayo ng mabubuting mga anak. Salamat po sa buhay ninyo. At ito ang bunga ngayon. Ginalang ang maraming tao. In-include ang mga mahalagang tao sa kanila. At kami po, salamat po sa inyo. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay ng kanilang mga magulang. Kinikilala po namin ang inyong mga efforts. Salamat po. Maaari na kayong makaupo. Mga ninong at ninang, maaari ba tayong tumayo? Yan, alam na this. Bilang pagtayo, bilang pangalawang magulang, ay paggabay sa ating kinakasal. And I believe hindi naman sila ang una sa inyong mga pinagninungan o pinagninangan. Kaya alam natin na hindi rito nagsisimula o natatapos ang ating tungkulin, bagkus ay nagpapatuloy sa ating paggabay sa kanila, sa kanilang pamumuhay. At natutuwa ako yung range ninyo ng profession, range ninyo ng age, pati yung length ng inyong marital relationship, napakagandang kombinasyon. Kaya naway pagpalain tayo ng Panginoon. Maaari ko ba yung hilingang lumapit para ipanalangin ang ating kinakasal? Si Pastora Maya ang mangunguna sa panalangin. Saksi kami at parte, Panginoon, ng isang pag-ibig na nagmula sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa buhay ni Ian at ni Wendy, Panginoon. At tunay nga, O God, dalangin namin, Panginoon, na ang love story nila, Panginoon, ay maging inspiration ng maraming mga kabataan. Kung paano, Panginoon, nakita namin na sa matiyagang pag-aantay, Panginoon, nandun yung best, Panginoon. At sa time na ni-ready mo, nandun yung best para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, bilang tumatayo ang pangalawang magulang sa kanila sa pagkakataong ito, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, na ang kanilang pagsasama, Panginoon, ay mapuspos, Panginoon, lalo pa ng pag-ibig na nagbubukal mula sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Patuloy, O Diyos, ang mga biyaya at pagpapala, Panginoon, ay patuloy na dumaloy sa kanilang mga buhay, sa pamilya na kanilang sisimulan, Panginoon. At Lord, sa mga pangarap pa nila na aabutin, Panginoon, Lord, patuloy na makita namin, Panginoon, na ang iyong mga anak na ito, Panginoon, ay patuloy, Lord, na minamahal mo at patuloy, Panginoon, na pinagpapala mo, Panginoon. Lord, salamat po sa buhay nila, Panginoon. And Lord, we speak blessings upon blessings, Panginoon, sa kanilang buhay bilang mag-asawa
And in time, Panginoon, sa niready mo, Lord, sa perfect time mo para magkaroon sila ng kanilang anak, Panginoon. Lord, makita, Panginoon, yung halimbawa nila, Panginoon, bilang mga naging mabuting mga anak sa kanilang mga magulang, Panginoon. With this, oh God, we thank you so much for the lives of this couple, Panginoon. Gayon din, Lord, sa kanilang mga magulang, Panginoon. Salamat po, oh God, dahil ikaw yung nag-guide sa kanila, Panginoon, upang ma-erase, Panginoon, ang mabubuting mga anak na ito, Panginoon. At sa bawat isang ninong at ninang, at sa bawat isang nandito ngayon na tumatayong mga saksi sa isang pag-ibig na nagmula sa iyong puso, Panginoon, Lord, patuloy, O God, na yung pagpapala mo, Panginoon, ay sumaamin din, Panginoon. Patuloy na maranasan ng bawat isa, Panginoon. Salamat po ng marami, Panginoon, at ang pag-ibig na nagmula sa iyo, Panginoon, ang siyang patuloy na magbubuklod sa kanila, Panginoon. Sa anumang sitwasyon, Panginoon, ikaw ang kalakasan nila, Panginoon. At ang biyaya mo, Panginoon, ay sapat sa lahat ng pangangailangan nila, sa lahat, Panginoon, ng kakaharapin nila, Panginoon. At patuloy, O Diyos, sa buhay nila bilang mag-asawa, Panginoon, ikaw ang siyang patuloy na maitaas at maparangalan sa lahat ng oras. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Salamat. Makakaupo na po tayo. Sige po, ako daw po mauna. Boss. Ayun po, maraming salamat po pa sa pagpapalaki po. Kahit makulit o masungit o pasaway. Maraming salamat po na sa patuloy na pagsuporta kahit po sa mga paggawa namin, mga desisyon namin ni Wendy. Alam ko po, yung iba doon, nagugol kayo, hindi siya traditional. Pero alam ko, inaalam nyo kung nasa tama po ba yung mga desisyon namin at patuloy po kayong naggagabay sa amin at sumusuporta kung ano yung mga desisyon namin kung nasa tama. Ayun po, nasabi ko lang po na maraming salamat po sa lahat-lahat. Saka ayun, patuloy naman po kaming magpaparamdam ng pagpapasalamat kahit po kami magkaroon ng sariling pamilya. Hindi naman po lalayo o kahit lumayo man patuloy po kaming tatanaw po ng pasasalamat. Puro pasalamat po, Pastor. Hindi po ako sanay talaga Sila po ang nag-teacher pero ayun po, salamat po sa lahat. Pasensya na po kung nagiging makulit po sa stress. Ayun po. Thank you po. Tay, Nay, gusto ko pong magpasalamat sa pagpapalaki sa akin ng maayos. Hindi po kami lumaki sa marangyang buhay, pero binusog kami sa pagmamahal. At utang ko po yun sa aking mga magulang. Hindi man po sila perfecto, pero sila ang unang biyaya sa akin ng Panginoon. At nagpapasalamat ako sa mga ginawa nilang sakripisyo at mga hirap para makapagtapos kami ng pag-aaral at para lumaki kaming itakot sa Diyos. At ngayon pong bubuo na po ako ng sarili kong pamilya. Huwag po kayo mag-alala dahil hindi ako aalis. Madadagdagan pa po tayo. At lagi lang po kaming nandito. Mas dadami pa po ang mag-aalaga, ang magbibigay sa inyo. At kayo yung unang regalo sa akin. At hindi ko yun makakalimutan. At nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nakakilala ako ng taong mamahalin din yung mga magulang ko. At kahit pa tumanda kayo, lagi lang kaming nandito. Hindi kami mawawala. Hindi namin kayo iiwan. Mahal na mahal ko po kayo. Thank you.
Maaari na kayong magbigay galang sa inyong mga magulang at sa inyong mga ninong at ninang. Alis tayo lahat. Sir, doon po kaya. Sindihan niyo yung kandila sa gitna, tapos patayin niyo yung kandila niya. Sige, sige. Yan po ay simbolo ng kanilang buhay na ngayon ay isa na sa Panginoon. Sarili, bagkos sila ay isa sa Panginoon. Yan. Dito kayo sa harap. Eto na mga kapatid. I now present to you Ian Joseph and Wendy Santos, husband and wife. With authority vested on me by the Republic of the Philippines, now you are Mr. and Mrs. Ian Joseph and Wendy Santos. You may now, alam mo na. Kaya ba sila? Anything in this world.